Naging problema pa ngayon ng ating pamahalaan kung paano tutulungan at paano gagastusan ang 17 OFW sa Qatar na hinuli dahil nagrally nung birthday ni Duterte. Ayan ang sinasabi natin eh. Ang tanong sa atin, kayo na mga viewers, followers natin sa Mike Abby Opinions, maging dun sa MA Pinoy TV, dapat ba ang gobyerno ang gumastos dito? Milyon po ito eh. Kulang-kulang na 1 milyong piso kung pera natin ang pag-uusapan. Okay? Bawat isa ang sinasabing magiging kabayaran o gastos. Tapos may kaso pa. Kailangan pang abogado. So, milyon ang kakailanganin. Ang gobyerno ba ay may kasalanan at obligasyon sa ganyang klaseng galaw? Ang pinuproteksyonan ng ating gobyerno, lalo na sa usapin ng OWA at saka ng Department of Migrant Workers, ay yung mga Pilipino nagtatrabahong naargabyado. Halimbawa, nawala ng trabaho, hindi nabayaran ng kanilang amo, hinaras ng amo, at kung ano-ano pa. Pero ganito, politika, nagrally sila. Hindi naman ang Pilipinas ang nagparally sa kanila. Ang nagparally sa kanila ay ang kampo ng mga taga-suporta ni Duterte. Kung volunteer man yan o may nag-utos sa kanila, kanilang diskarte yon. Private, pribadong galaw nila yon. Ngayong may problema na, ang gobyernong Pilipinas, tayo mga Pilipino, ang namumblema dyan dahil tayo ang gagastos. Kaya nga tama ba na ang Pilipinas ang gagastos ng milyon-milyon para maisalba itong mga Pilipinong may kaso at nakulong? Ay mabigat po ang kaparusahan dyan sa kanila, sa Qatar. Kasi bawal na bawal sa kanila ang political rally. Ang mga taga-Qatar hindi nagrarally. Ay kung dayuhan pa kayo tulad ng mga OFW na magrarally doon, ang feeling sa noon ng mga taga-Qatar, nang gugulo kayo, political issue, bawal na bawal sa kanilang kultura, ay laking pananagutan nun. Kaya ngayon, namumblema ang ating gobyerno through Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador sa Middle East kung paano sila tulungan. Pero ganun pa man, ang aking pong pagkakaalam, hindi naman sila pababayaan dahil sila Pilipino. So yan ang sinasabi natin, sa halip na kayo'y makatulong sa ating gobyerno, naging pabigat pa, naging problema pa. Although malaki ang tulong nyo bilang Pilipino, nagpapadala ng pera, remittance, kayo, meron pa nga kayong kampanya, baka yung mga nahuling yan, kasama dun sa 1 week na stop remittance. So hindi na kayo nagpadala ng pera, naka-apekto na sa inyong pamilya, tapos nagkakaso, nahuli pa kayo, gobyerno naman ang gagastos. Yan ang mahirap eh. Hindi ba dapat, tanong lang ito at siguro dapat lang naman, hindi ba dapat ang gumastos dito yung mga Duterte? Lalo na si Vice President Sara Duterte. Okay? O kung sino man na dapat ay kung nag-organisa, dapat silang gumastos. Kasi meron silang panawagan na rally noong birthday ni Duterte noong March 28 na hindi nila inisip na inibawal dun sa kanilang kinalagyan ng mga bansa. Hindi naman katulad sa Amerika at ilang parte ng Europe na legal lang at okay lang ang rally kahit may mga limitasyon. Pero sa Middle East, especially sa Qatar, ay bawal na bawal pala. Paano ngayon yan? Pero hindi naman kayo titiisin ng pamahalaan ni Pangulong Marcos, tutulungan pa rin. Kaya lang, dagdag na problema, dagdag na gastos. Na inyo namang personal na galaw, inyong personal na aksyon na wala namang kinalaman ng Estado at wala namang kinalaman ng Philippine government. Yan ay bahagi lang ng inyong pagsuporta kay Duterte. Pero ngayong may problema na kayo, gobyerno ang tutulong o gobyerno ang inyong lalapitan. Parang hindi tama, ano ha? Anong inyong masasabi dyan? Mga Pilipino, kapwa overseas Filipino workers sa buong mundo na alam kong majority o mas nakakarami na hindi hamak ang hindi sumali sa ganyang klaseng rally dahil alam nila na ito ay may kaso at may politika, dapat ipaubayan lang sa korte ang paglilitis against Duterte at iba pa. Kaya malaya po kayo dyan. Okay? Kita niyo po kung gaano po kalaking perwisyo ang dulot ng pagsuporta kay Digong ng mga OFW na bobo dyan po sa Qatar. Kulang-kulang 1 milyon ang multa na kailangan nilang bayaran. At sino mag-shoulder? Gobyerno. Saan galing ang pera ng gobyerno? Sa taxpayer. So damay po tayong lahat.
mapa ikay pro-BBM, pro-government, o ikay pro-Duterte, anti-government ka, damay tayong lahat. Dahil sa katarantaduan nila. Diba, mga nagmamatapang, nagmamagaling. Tapos asa sa gobyerno ang multa. Abay, kung ako po ang tatanungin, hindi po maganda. Dapat po sa mga OFW na yan, dalain. Huwag tulungan pagdating sa pinansyal. Bigyan ng abogado. Paasistihan sa abogado. Pero, huwag bigyan ng pera pambayad ng penalty, ng multa nila sa ginawa nilang katarantaduhan sa Qatar. Hayaan sila magdusa para matuto sila sa kanilang mga pagkakamali. Kasi alam niyo po kung wari tinulungan to, baka mamaya may mag-rally niya sa ibang bansa at makulong. Okay lang naman pala tayo makulong eh. Sasagutin naman pala ng gobyerno yung multa natin eh. Sige na, tara, sama tayo. Welga tayo, kahit na bawal. Diba? Yan po yung napapala ng pagsuporta sa isang taong kriminal. Buti sana kung hindi kriminal yung taong pinagtatanggol nyo. Diba? Yung worth it ang inyong gagawin na welga. Na kahit mahuli pa kayo, worth it. Kasi hindi naman kriminal eh. Kaya lang ang pinagtatanggol nyo, kriminal. Ang pinagtatanggol ninyo, masamang tao. Tapos gobyerno kayo aasa, pambayad ng multa. Tapos pag hindi tinulungan ng gobyerno, ano sasabihin? Ang sama ng presidente. Pinabayaan kami ng presidente. Yan ang sasabihin ninyo. Bakit? Inutusan ba kayo ng gobyerno na magwelga dyan? Di ba sinabihan pa nga kayo na bawal? Huwag kayong makisali sa mga rallying politikal dahil bawal sa Qatar. Pero hindi kayo nakinig. Ang inintindihin nyo ang inyong katarantaduhan. Diba? Tapos pa zero remittance pa kayo. Ngayon, hindi lang 1 week ang inyong zero remittance. Aabot ng buwan, ng taon. Dahil posible kayong makulong pa ng 6 months hanggang 2 taon dahil sa ginawa ninyo bago kayo i-deport. Diba? Kabubuhan, katangahan, kayabangan. Mga akala nyo kung sinong malalakas. Yun ngang anito ninyo, hindi makalabas. Bulok na sa kulungan, bulok na sa ICC, pinaglalaban nyo pa, mga bobo kasi kayo. Ito yung isa pang pag-usapan natin. Parang umaabuso na itong mga ito eh. Tama ba na si Vice President Sara Duterte, elected Vice President, at Robin Padilla, elected Senador, na pinapasweldo ng taong bayan, ay nandun sila sa Europe? Nang ilang linggo na? Para saan yun? Nakikiramay o nakikisama kay Duterte? Okay lang. Pero paano yung kanilang trabaho bilang pangalawang pangulo at bilang senador? Hindi kasi katuwiran, nakaresist naman kaya nandun ang senador. Hindi Ang recess ng Senado at Kongreso, hindi ibig sabihin bakasyon. Yan ang pagkakataon na para inyong konsultahin ang mga mamamayan. Trabaho pa rin. Magkonsulta sa mamamayan kung anong kailangan para makagawa kayo ng panukalang batas. Yung recess ang pagkakataon na umikot sa buong Pilipinas, alamin ang tunay na pangailangan, at kung may kailangang batas, gagawa ka ng isang batas ang isang senador kapag nag-resume na ang trabaho nila. Hindi ibig sabihin naka-recess, bakasyon dito, bakasyon doon, pasarap dito, pasarap doon. Hindi pwede. Hindi tama yan. Kasi tuloy-tuloy naman ang allowance at sweldo ninyo. Pero ang ginagawa nyo ay mag-rally against Philippine government. Mag-rally sa abroad laban sa Marcos administration at sa mga mamamayang nagmamalasakit sa gobyernong ito. Parang unfair naman. Nagpapasweldo. Pinasusweldo natin ang pangalawang pangulo at Senador Robin Padilla, tapos ang ginagawa lang nila doon puro rally at batiko sa gobyerno. Di ba? Ano yun? Tama ba yun? So nagtatanong lang po tayo, huwag kayo magagalit. Although yung mga maka-Duterte, saradong isip, hindi niya naintindihan ang ating pagtalakay sa lahat ng isu ay parte lang ng trabaho. Kung anong balita, tinatalakay. Kung anong ginagawa nila, yun ang ating tinatalakay at binibigyan ng opinion. Hindi batikos ito, nagtatanong lang.
Tama ba na ang mga opisyal ng gobyerno na pinapasweldo natin ay nandun sa labas ng bansa na walang kaugnayan sa trabaho nila bilang pangalawang pangulo, bilang senador ng Republika ng Pilipinas? Dahil nga po, itong ating Vice Presidente at itong ating senador na mukbangers ay pansariling interes po ang ang kanilang mga pinaglalaban. Sila po'y senador ni Digong, Vice Presidente ni Digong, hindi po ng taong bayan. Kaya po sila doon nag-i-stay sa The Hague, sa Netherlands, kasi nga po, ang importante sa kanila ay si Digong. Hindi po ang kanilang trabaho. Hindi po ang taong bayan. Papabayaan lang nila yan. Di ba? Ano ba naman, sino ba naman tayo para unahin ng isang Sara Duterte saka ng isang Robin Padilla? Sino ba tayo? Hindi naman tayo si Digong. Ang importante sa kanila si Digong. Wala pong ibang importante kay Robin Padilla, kay Sara Duterte, kundi si Digong. Hindi po sila nanalo dahil sa taong bayan eh. Nanalo sila dahil kay Digong. Yan po ang totoo. Kaya nga, eto nga si Robin Padilla, nagpakita na naman ng kabobohan. Panoorin po ninyo. Since po na makulong ho si dating Pangulo, hindi pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka dahilan dito? Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Ikaw siguro, pero ako, ba't ako naman, inabsorb ko naman lahat, inintindi ko naman lahat. Wala naman nangyari sa akin, di naman ako dinala sa mental. Baka ikaw kasi mahina ulo mo. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito? Malay namin sa'yo, ba't kami tinatanong mo? Ba't ka nandyan nga ba? Ano ba ginagawa mo dyan? Ba't ka nag-aaksaya ng oras dyan? Ano bang papel mo dyan? Hindi ka naman abogado ni Digong. Hindi ka naman pinapupunta dyan. May nag-utos ba sa'yo na Senate President na pumunta dyan? Wala naman. Sinabi ba ng taong bayan, nahuli si Digong, sumunod ka doon. Di ba ikaw ang nagpipresenta na isasama mo na sarili mo sa pagkakakulong dyan sa The Hague kapag nahuli si Digong ng ICC? Di ba kami ang dapat magtanong sa'yo, ba't ka ba nandyan? Ano ba papel mo dyan? Pupunta-punta ka dyan, tas kami tatanungin mo. Sa The Hague, anong ginagawa natin sa ICC? Di nga namin alam kung ba't nandyan ka. Bigla ka na lang sumulpot dyan. Hindi ka naman kamag-anak. Hindi ka naman kaano-ano. Hindi ka naman anak ni Digong. Ba't ka pumunta dyan? Tapos tatanungin mo kami kung bakit ka nandyan sa ICC? Malay namin sa'yo. Umeepal ka kasi. Tayo po ay unang republika sa Asia. Tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-The Hague? Bakit hindi mo tanungin ang kaalyado nyo? Bakit sumali pa sa ICC? Diba? Tapos nung umalis sa ICC si Digong, dapat siya tinanong mo. Kaya lang di mo matatanong kasi hindi ka pinapapasok sa ICC. Hindi ka kumbidado ni Digong. Hindi ka welcome kay Digong para makausap niya. Diba? Siya dapat ang tanungin mo, boss, bakit tayo umalis ng ICC, hindi tayo umalis sa Interpol, nahuli ka tuloy. Patungkol sa batas. Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay nyo.
Yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? At alam namin na hindi ka matalino. Gets na gets namin yun, hindi ka matalino. Hindi ka nakapag-aral. Di ba? Kaya nga nakikipagdebate ka, may coach ka, may kodigo pa. Di ba? Alam namin yun, hindi ka matalino. Kaya hindi mo kayang intindihin yun. Kaya ang logic mo, bahay. Di ba? Ika'y senador, pero ang logic mo, bahay. Kapag may problema sa loob ng bahay, tatawagin ba ang kapitbahay? Hindi. Ang tatawagin mo, barangay, pulis. Yan ang tatawagin mo. Kaya alam namin, di ka matalino. Alam namin na mahina ang ulo mo sa pag-intindi sa mga ganitong problema. Diba? Logic mo kasi pambobo. Logic mo kahit grade 1, hindi matatanggap. Hindi matatanggap. Kaya buti na lang talaga, inamin mo na wala nang matalinuhan, wala nang mga kung sino nakapag-aral o hindi. Dahil tamang-tama sa'yo, tambobo talaga itong mga pinagsasasabi mo. Saan ka nakakita ng isang bahay, yan ang logic mo. Yan ang example mo. Kung meron kang bahay na hindi na kaya kontrolin ng kahit sino, ang ama ng tahanan, nagwawalang yan ang ama ng tahanan, sino tatawagin mo? Kapitbahay? O bobo. Bobo ka talaga. Kayo nga, pamilya nyo, hindi nyo nga makontrol yung tatay nyo eh. Siyempre, tatawagin mo, otoridad. Yung otoridad na hindi bias. Yung otoridad na magiging patas doon sa mga anak at doon sa tatay. Alangan naman tumawag ka ng pulis o tumawag ka ng law enforcer na kamag-anak ng tatay o kaibigan ng tatay. Pero alam niyo, kahit paliwanagan natin to, bobo to eh. Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Yun lamang po. Yun lang ang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Napakasakit pong isipin yun. Kasi nga, di ba, bias ka kay Digong, kaya hindi mo maiintindihan ang paliwanag ng kahit sinong pinakamagaling na abogado, pinakamay alam na abogado sa kung ano ang batas ng ICC, International Law at batas ng Pilipinas. Hindi mo maintindihan kasi nga ang gusto mo, pabor kay Digong ang batas. Tangin na kahit na 80 anyos na yan eh. Kung gumawa ng kasalanan, gumawa ng krimen dapat papanagutin. Yan ang dapat mong maintindihan. Pero hindi mo nga maintindihan kasi bobo ka. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang The Hague ay sentro ng human rights at nandito po lahat ang karamihan ng mga leftists na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang pantao, parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after ho na dinala ko dito sa dating Pangulo. Ayun po, naniniwala po kung uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan
yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa sa kanyang pagpapaliwanag. Talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi nga po nasunod yung due process. Kaya ako po'y umasa. At sa gabi nagdarasal na kasabay ko siyang uuwi. Natural, ang tingin nyo dyan sa pagkahuli kay Digong ay illegal. Pero, ayon sa mga eksperto, sa mga political analyst, mga abogado na may alam sa kung ano ang due process para mahuli itong si Digong, tama po lahat, tama lahat. Alangan namang mas matalino pa si Harry Roque kay Justice Carpio. Alangan namang mas magaling pa si Harry Roque kay Attorney Butuyan. Alangan namang mas magaling pa si Harry Roque kay Attorney Ted T. Siyempre sasabihin ni Harry Roque, illegal. Siyempre sasabihin ni Harry Roque, may karapatang pantao si Digong na nilabag. Na nalabag, kaya illegal ang pagkakahuli sa kanya. Sana tinanong mo muna kay Harry Roque. Di ba? Bakit siya mismo hindi niya maipagtanggol sarili niya dito sa Pilipinas? Di ba, senador ka? Tagagawa ka ng batas? Di ka ba nababastos mo? Kausap mo, tumatakbo sa batas? Ganyan ka ba talaga kahina ang kukote mo? Hindi mo ba naisip yun? Na yung nagpapaliwanag sa'yo, pugante ng Kongreso na kung saan ay ikaw ay isa sa mga tauhan ng Kongreso. Mahina talaga ako kote mo eh. Suko na ako. Hindi ko na kayang magtiis na hindi ka sabihang bobo. Dahil bobo ka talaga. Kapag hindi ko sinabing bobo ka, hindi kumpleto itong vlog ko na to. Mahina talaga ulo mo. Mas nakakaintindi pa ako sa iyo sa batas kesa sa isang senador na tulad mo. Mahina talaga ang kukote mo. Kaya, sasabihin ko din na napakatatanga ng mga bumoto sa iyo. Ginawa kang number 1 na senador pero hindi mo kayang pagsilbihan ang taong bayan. Ang pinagsisilbihan mo at ang prioridad mo ay ang iyong among si Digong. Hindi ka tumatanong ng utang na loob sa mga bumotong Pilipino. Hindi ka tumatanong ng utang na loob dyan eh. Ang utang na loob mo nakapokus kay Digong sa iisang tao. Napakahina talaga ng ulo mo. Pagdating talaga sa batas, wala akong masabi, suko ako sa'yo, bobo ka talaga. Bobo ka talaga. Hindi ko lubos maisip na merong isang senador na nagtatanggol ng kriminal, na nagsusumigaw ang mga ginawang kasalanan noong panahon na siya ang presidente, na inaako niya ang lahat ng kasalanan, tapos ngayon, kinokontra mo. Dapat nga matuwa ka, dream come true ni Digong yan. Wala eh. Bobo ka talaga eh. Hindi na ako magtataka kung bakit gustong-gusto kang gawing presidente ni Salsal Panelo. Alam mo kung bakit, Robin Padilla, kung bakit gusto kang gawing presidente ni Salsal Panelo? Kasi utu-utu ka, bobo ka, wala kang sariling desisyon. Wala kang sariling pag-iisip. Para kang bata. Na kayang-kayang utuin ng isang Salsal Panelo. Dahil bobo ka. Si Sara nandoon dahil anak siya. Pero enough naman yung, sobra naman yung, hindi na siya uwi habang nakakulong ang kanyang ama. Di ba may mga abogado naman, may pamilya namang hindi elected official ng bansa na pwede mag-asikaso. Nandun na yung kanyang pamilya na mag-aasikaso. Hindi pa ba enough yun? Napapabayaan na nila ang kanilang trabaho. Una-una, ito si Vice President. Marami pa nga siya dapat kasasuin dahil kasi malapit na yung trial, yung impeachment trial. Dapat paghandaan niya yun. Diba? Para may laban siya doon sa trial. Sa 7 article of impeachment. So, yan po yung sitwasyon. Again, huwag kayong magalit, nagtatanong lang ako. Parang unfair naman sa mga Pilipinong patuloy nagbabayad ng buwis. Patuloy na tumutulong sa gobyerno.
Pag sila, mga Pilipino na, kababayan natin, nagkaroon ng problema, tutulungan ng gobyerno. Yun naman mga elected official ng ating bansa, sa halip na magtrabaho, kahit nandito, kahit nakareses, nandoon at iba ang ginagawa. Pero tuloy ang sweldo, tuloy ang allowance, tuloy ang lahat ng kanilang binipisyong natatanggap. Samantalang maraming Pilipino, no work, no pay. Pag hindi pumasok, walang kita. Hindi regular ang sweldo, pero patuloy nagbabayad ang buwis. Ano po inyong masasabi niyan? Tama ba ang kailang ginagawa? Or abuso na? Please like and share ng video ito. Abuso na po, Sir Mike Abe, abusado. Bakit? Kasi itong si Robin Padilla, ex-convict to eh. Diba, matagal na panahon itong nakulong. Kaya lang, binigyan ng pardon. Kaya ngayon, akala niya, siya'y tama. Akala niya, pwede niya nang gawin ang lahat ng pwede niyang gawin, ng gusto niyang gawin dahil nga senador siya. Ang akala niya, porke senador siya, pwede na siya magbakasyon doon sa ICC sa Dahig. Ang akala ni Sara, porke vice-presidente siya, pwede siyang mag-leave, pwede siyang umalis sa kanyang opisina at unahin ang kanyang personal na buhay kaysa sa bayan. Nanumpa itong mga to sa saligang batas, sa konstitusyon. Sila po ay mga halal ng bayan. Pero ang nangyari, ang pinagsisilbihan lamang ay iisang tao. Ang prioridad nila ay ang iisang taong nakakulong dahil po sa napakalaking kasalanan sa sangkatauhan. Kriminal. Hindi to panggigipit, hindi to pamumulitika, hindi to paninira. Ito po ay pagbabayad sa kasalanan na inamin tinanggap ni Digong na kanyang pagkakamali noong siya'y presidente. Kaya bakit po ipaglalaban pa ng anak na vice-presidente ang kanyang ama na ito naman ang humiling para siya'y mapagbayad na sa kanyang mga kasalanan? Diba? Siya naman po ang nag-request niyan. Nahulihin na siya, pagbayarin na siya, imbestigahan na siya. Kaya nga yung tanong ni Robin Padilla, bakit siya nandoon? Kayang-kaya naming sagutin. Kaya ka nandyan sa Dahig dahil bobo ka. Mahina ulo mo. Hindi mo naiintindihan na ang taong hinuli ng Interpol at sinuko sa ICC ay kriminal. Hindi mo kayang intindihin ang paliwanag ng mga abogado, hindi mo kayang intindihin ang nangyari kay Digong dahil bobo ka, tanga ka, mahina ulo mo. So hindi ko na po papahabain to, wala ko ibang masabi kundi bobo si Robin Padilla. Yun lang po pumapasok sa isip ko nung napanood ko to kagabi. Hanggang sa pagtulog ko, hindi ako makatulog dahil gusto ko nang sabihin kagad na bobo si Robin Padilla. So ngayon po, sinasabi ko, bobo si Robin Padilla. Wala akong ibang masabi kundi bobo si Robin Padilla at umuwi ka na lang dahil nandyan ka, nandito ka, parehas lang yun. Wala kang magagawa. Uuwi kang luhaan, uuwi kang hindi nakakausap si Digong dahil kahit si Digong, hindi ka gustong makausap. Dahil sa dami ng araw na nag-stay ka dyan, hindi ka pinapasok ni Digong sa loob ng kanyang kulungan. So, bobo ka talaga. Yun lang yun. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Please support Sir Mike Abe, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Shout out kay Mami Maming, Daddy Emil at kay Boss Ryan. Ayan, shoutout po sa mga taga Santa Maria. Ingat po kayo. Moma chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.